Ayun nga at pagkatapos ng brutal na laban nilang mag-ama, wala nang natira para kay Baki, tapos na lahat. Siya na talaga ang kinikilalang pinakamalakas sa mundo. As in, halos wala nang gustong humamon sa kanya. At dahil doon, imbes na ma-excite siya, na-bored siya. Umaabot na sa point na naghahanap siya ng kahit anong delikadong sitwasyon para lang may maramdaman ulit. Minsan nga tumatakbo pa siya pababa ng hagdan, iniisip na baka may thrill man lang. Pero wala, parang naka-easy mode na ang buong mundo para sa kanya. Habang si Baki naghahanap ng excitement, sa kabilang panig ng mundo may isang undefeated UFC champion na nagngangalang Atlas. Sikat sa Amerika, laging nananalo, pero nagsawa na rin. Kaya naisip niya, kung gusto niya ng totoong laban, kailangan niyang pumunta sa Japan, kung nasaan daw ang pinakamalakas sa mundo. Pagdating ng balita kay Tokugawa, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pinatawag agad si Baki sa underground arena. Nung una, minata ni Atlas si Baki. Sa itsura kasi, lean at hindi naman ganun kalaki. Mukha raw K-pop dancer, hindi halimaw. Pero habang papalapit si Baki, biglang nag-iba ang pakiramdam niya. Parang may mabangis na predator sa harap niya. Yung tipo ng presensya na hindi mo ma-explain, pero alam mong delikado. Saglit siyang kinabahan, pero nang isigaw ng crowd ang pangalan niya, bumalik ang confidence niya. At doon siya nagkamali. Sa simula pa lang ng laban, hinawakan lang ni Baki ang ulo niya, inalag ng bahagya, tapos isang iglap, knockout. Isang galaw lang, tapos agad siya. Natahimik ang buong arena, at si Baki, halos maluha pa, hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil sobrang dali na naman. Umasa siyang magiging challenge, pero parang warm-up lang ulit. Habang pinapanood ito ng Prime Minister kasama si Tokugawa, ngumiti ang matandang organizer na parang may nakaabang na sorpresa. Kung gusto raw ni Baki ng totoong laban, ibibigay niya. At dito na nagsimula ang pinakadelikadong proyekto nila. Sa isang lihim na laboratorio sa ilalim ng Japan, nakapreserve ang labi ng legendary samurai na si Miyamoto Musashi. Plano ni Tokugawa na i-clone ito gamit ang natitirang stable tissue mula sa spinal cord nito, tutol ang Prime Minister dahil illegal ang cloning. Pero dahil sa suporta ng mga kilalang scientist na gustong masaksihan mismo ang pagbabalik ng isang alamat, at gagawin pa nila ito ng libre, napapayag din siya. Habang si Baki chill lang sa training, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang presensya. Iba ito sa kahit sinong nakalaban niya dati. Mas mabangis, mas delikado, parang hindi tao, kundi isang tunay na predator. Lumipat tayo sa Shinshinkai Dojo. Doon, si Katsumi Orochi sinusubukan ng lakas niya laban kay Goki Shibukawa. Bigla siyang nagpakawala ng isang malakas na sipa, pero sa isang iglap, gamit ang Eiki technique, pinaikot lang siya ni Shibukawa na parang wala lang. Kahit ganoon, bahagyang tumama ang sipa. Pagkatapos ng exchange nila, napansin ni Katsumi na kahit anong lakas pa ang ilabas niya, parang hindi pa rin sapat laban sa mga veterano. Naupo silang dalawa at nagtsaa. Doon napag-usapan ng iba pang fighters. Si Dapo Orochi, kahit may edad na, nagte-training pa rin sa ilalim ng talon. Si Moob nag-e-ensayo mag-isa sa kabundukan. Si Kureha Shinogi at ang kapatid niya halos sirain ang sandbag sa sobrang intense ng workout. Si Jack Hanma tinaasan pa lalo ang dosage ng mga gamot niya para mas lumakas. Si Retsu Kayo nasa Amerika na at naging boxing legend. Si Biscuit Oliva nagdagdag pa ng 10 kilo ng muscle. At si Kaoru Hanayama, kahit mukhang chill habang umiinom ng Wild Turkey whiskey, ramdam mong alerto pa rin. Pero kahit magkakaiba sila ng ginagawa, may isang bagay na pare-pareho, mas seryoso ang training nila kaysa dati. Parang lahat sila may nararamdamang paparating. Balik tayo sa laboratory. Maingat na isinasagawa ng mga doktor ang fertilization process. May nagtanong kung paano nila nakuha ang sperm ni Musashi gayong matagal na siyang patay. Simple lang ang sagot, hindi sperm ang ginamit kundi purong DNA ni Musashi ang pinagsama sa donor egg. At sa loob lang ng 28 araw, mabubuo ang buong katawan niya. Samantala, si Baki nasa underground arena na naman. Isang suntok, tapos ang laban. Routine na lang para sa kanya. Habang naglalakad siya palabas, halatang may kulang pa rin. Hindi ito ang hinahanap niya. Sa ibang lugar naman, si Kureha patuloy sa pagbasag ng bench press records, pero hikab ng hikab. Si Dapo ganun din. Si Jack, kahit nagpa-height surgery pa, hindi mawala ang pagka-bored.
Kahit si Hanayama habang umiinom, napapahikab na rin. Parang may kakaibang boredom na bumabalot sa lahat ng pinakamalalakas na mandirigma sa mundo. At hindi pa nila alam, malapit na silang magkaroon ng laban na hindi nila malilimutan. Kapag nagising si Miyamoto Musashi, hindi na ito simpleng sparring o exhibition match. Ibang klase na to. Ilang araw bago ang lahat ng to, may nagtangkang bumaril kay Hanayama. Oo, baril na yun ah. Pero alam mo kung ano ang reaksyon niya. Wala. As in wala siyang naramdaman. Sa halip, napahikab pa siya. Parang istorbo lang sa araw niya. Siyempre, hindi rin nakaligtas ang umatake. Sa sobrang lakas ng grip ni Hanayama, dinurog niya ang kamay nito kasama ang baril. Tapos kalmado lang niyang sinabi sa kasama niya na huwag mag-alala. Hindi raw ito ang dahilan ng boredom niya. Matagal na niya tong nararamdaman, pero pakiramdam niya may solusyon na. At habang sinasabi niya yun, isang pangalan ang nasa isip niya, Yujiro Hanma. Alam mo na agad kung saan papunta to. Kinabukasan, dumiretso si Hanayama kay Mitsunari Tokugawa. Walang paligoy-ligoy, diretsahan ang request niya, gusto niyang makalaban si Yujiro. Hindi maitago ni Tokugawa ang excitement. Parang bata na binigyan ng bagong laruan. Sa huling eksena nila, habang magkasama silang nagpapakain ng isda sa pond, tinanong ni Tokugawa kung naaalala pa ni Hanayama ang unang beses nilang nagkita. At doon bumalik ang alaala. Yung laban nila ni Yujiro noong huling bahagi ng Baki the Grappler. Halos madurog si Hanayama noon. Nabali ang bukong-bukong niya, at walang awang pinagbuhatan ng kamao. Isang laban na talagang nagmarka sa kanya. Matagal na ang lumipas mula noon. Pero ngayon, iba ang pakiramdam niya. Matinding boredom, paulit-ulit na hikab, parang may kulang. At alam din ni Tokugawa yun. Nagulat si Hanayama nang marinig niyang alam pala ito ni Tokugawa. Ngumiti ang matanda at sinabing huwag siyang mag-alala. Kapag sinabi niya kay Yujiro na gusto siyang makaharap ni Hanayama, siguradong pupunta ito. At doon pa lang, parang nakaset na ang laban. Habang inaayos ang rematch ng dalawang higanti, bumalik tayo sa laboratorio. Ang cloned body ni Miyamoto Musashi ay patuloy na binibigyan ng nutrients para manatiling stable. Physically, perfect siya. Isang 28-year-old na katawan, nasa peak condition, kumpleto ang muscle development. Isang prime warrior, pero may malaking problema. Hindi siya nagigising, walang brain activity, walang response, parang walang laman ang isip. Nagpatawag ng emergency meeting ang mga scientist. Ipinaliwanag ng lead researcher na flawless ang pagkakaklow nila sa katawan. Walang kulang sa physical aspect. Pero sa loob ng ulo, walang gumagana. Tahimik ang lahat, hanggang sa may isang doktor na nagsalita. Bilang scientist, hindi raw niya dapat sabihin ito, pero parang may kulang. Parang wala raw kaluluwa. Natawa si Tokugawa. Kaluluwa, sabi mo? May naalala raw siya. May kapatid siya, isang tunay na psychic medium. Kayang tawagin ang kaluluwa at ipasok ito sa katawan. Kung may makakabuhay kay Musashi, siya na yun. Habang abala sila sa pagbuhay ng alamat, sa kabilang banda naman, naglalakad si Hanayama sa gabi. Mabigat ang bawat hakbang ng napakalaki niyang katawan. Tahimik ang paligid, bigla siyang huminto, may paparating. Isang lalaking may napakalakas na aura, nakasuot pa ng salamin kahit gabi. Walang iba kundi si Yujiro Hanma. Nagkaharap ang dalawang halimaw, mabigat ang hangin, tahimik ang kalsada. Nagpasalamat si Hanayama dahil dumating agad si Yujiro. Ngumiti lang si Yujiro at sinabing kung si Hanayama mismo ang tumawag. Paano siya hindi pupunta? Ramdam mo agad ang respeto sa pagitan nila. Pero hindi pa sila agad naglaban. Sinabi ni Yujiro na mali ang lugar para sa laban. Imbes na magsuntukan kaagad, niyaya muna niya si Hanayama maglakad. Kaya ayon, dalawang walking natural disaster ang sabay na naglalakad sa kalsada, habang ang mga tao napapalingon dahil ramdam ang bigat ng presence nila. Habang naglalakad, ikinwento ni Yujiro kung paano nagbago ang lahat pagkatapos ng father and son fight nila ni Baki. Live itong na-broadcast sa buong Japan. Simula noon, parang celebrity na siya. Isang araw-araw may batang lumapit para humingi ng autograph. Nagulat si Hanayama, hindi niya inasahang mangyayari yun kay Yujiro. Habang nagpapatuloy ang usapan nila, biglang naging seryoso si Hanayama. Alam na raw niya na mangyayari ito. Sa wakas, nararamdaman niyang nawawala na ang boredom niya. Nagtaka si Yujiro.
Doon inamin ni Hanayama na simula nang mapanood niya ang laban ni Yujiro at Baki, wala na siyang ibang maramdaman. Parang wala ng thrill sa mundo. Lahat nakakabagot. Paulit-ulit siyang napapahikab. Parang walang laban na makakapantay sa nasaksihan niya noon. At ngayong magkaharap na sila ulit. Mukhang may chance na magbago yun. Habang naglalakad sina Yujiro at Hanayama, biglang itinuro ni Yujiro ang suot niyang salamin. Isinuot daw niya yun para hindi siya makilala sa publiko. Sa isang iglap, hinubad niya at dinurog ang salamin gamit lang ang kamay niya, parang manipis na plastik lang. Pagkatapos, direkta niyang hinamon si Hanayama, kung ano ba talaga ang kailangan para mawala ang boredom nito. Ramdam agad ang pag-init ng paligid. Biglang naging mabigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Doon na-realize ni Hanayama na hindi sila basta naglalakad lang. Nandoon sila para maglaban. Habang tumitindi ang tensyon, may isang lalaking walang takot na lumapit para humingi ng autograph kay Yujiro. Sa isang mabilis na galaw, gamit lang ang isang daliri, hiniwa ni Yujiro ang hawak nitong board at nahati yon sa apat na parang plus sign. Imbes na matakot ang mga tao, lalo pa silang na-amaze. Pinauwi niya ang lalaki gamit ang nakakatakot niyang aura, umalis naman ito na tuwang-tuwa pa rin. Napansin ni Hanayama ang kakaibang side na yun ni Yujiro, pero sa isang segundo, nagbago ang atmosphere. Naging mas mabigat, mas madilim, at doon na talaga nagsimula ang laban. Pumwesto si Hanayama at inipon ang buong lakas ng katawan niya. Umikot ang balakang, sumabay ang balikat, at pinakawalan niya ang isang napakalakas na suntok. Habang papalapit ang kamao, malinaw na ramdam kung gaano kalakas ang isang lalaking tulad niya, isang taong hindi umaasa sa komplikadong teknik, kundi sa purong lakas na ipinanganak sa kanya. Tumama ang suntok. Umuga ang katawan ni Yujiro, pero hindi siya umatras kahit isang pulgada, nakatayo pa rin siya sa eksaktong pwesto, parang walang nangyari. Mula sa malayo, nanunood si Mitsunari Tokugawa. Halatang excited sa nangyayari. Sunod-sunod pang suntok ang pinakawalan ni Hanayama, pero may kakaiba. Parang hindi talaga solid ang mga tama. At ang mas nakakapagtaka, hindi naman umiilag si Yujiro. Doon ipinaunawa ni Yujiro na ang problema ay hindi sa lakas, kundi sa loob. Ramdam niyang may pag-aalinlangan si Hanayama. May takot na nakatago, kahit gaano pa ito katapang. Sa sobrang galit, sinugod ito ni Hanayama. Nabiyak ang lupa sa lakas ng charge niya. Isa na namang mabangis na suntok ang pinakawalan niya. Pero bago pa yun tuluyang tumama, sinalubong na ni Yujiro ang kamao niya at itinulak ang kamay niya pabalik, diretso sa mukha niya. Habang nagaganap ang sagupaan ng dalawang higanti, lumipat tayo sa laboratorio. Nakatayo roon ang kapatid ni Tokugawa sa harap ng cloned body ni Miyamoto Musashi. Tahimik niyang pinagmasdan ang mukha nito at napansin kung gaano ito kainosente tingnan, parang isang taong hindi pa nakaranas ng digmaan. Ipinaliwanag niya na kung hindi sumabak sa labanan si Musashi noon, marahil ganyan ang naging itsura niya, parang isang pilosopo, hindi isang mandirigma. Pero ang tunay na Musashi ay iba. Isa siyang mabangis na halimaw na nabuhay para sa digmaan. Tahimik ang buong silid habang siya ay umupo at nagsimulang mag-chant. Unti-unting nagbago ang aura niya. Lumalim ang presensya, at tumayo siya sa posture na kahawig mismo ni Musashi. Naramdaman ni Tokugawa na oras na. Habang papalapit ang matanda sa cloned body, ramdam ng lahat na may paparating na hindi pangkaraniwan. Parang may enerhiyang bumabalot sa silid. Sa gitna ng matinding tensyon, gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ng mga scientist, hinalikan niya ang clone body ni Musashi. Nag-react ang senior scientist, pero agad silang pinatahimik ni Tokugawa. Hindi raw dapat gambling ng proseso, dahil baka masira ang lahat. Habang nakadikit ang matanda sa katawan ni Musashi, halatang unti-unting nauubos ang lakas niya. Parang may enerhiyang dumadaloy mula sa kanya papunta sa samurai. Biglang nag-react ang mga monitor. May lumabas na pulse, isang tibok, tapos isa pa. Sa sandaling yun, malinaw sa lahat na may nagising sa loob ng laboratorio, at hindi ito basta tao. Isa itong alamat na muling bumabalik sa mundo ng mga buhay. Unti-unting may lumitaw na mga marka sa katawan ng clone ni Miyamoto Musashi. Para itong malalalim na hiwa o stretch marks na kumalat sa dibdib at buong katawan niya. Hindi ito ordinaryong pagbabago, parang may puwersang unti-unting gumigising sa loob. Nag-iba rin ang ekspresyon ng mukha niya. Yung kaninang inosente at tahimik na anyo, napalitan ng mabigat at mabangis na presensya.
Parang may tunay na halimaw na bumalik sa katawan na yon. At pagkatapos, nangyari ang himala. Dahan-daang iminulat ni Musashi ang kanyang mga mata. Nanigas ang lahat sa loob ng laboratorio. Walang makapaniwala na gumana ang proseso. Pero bago pa sila makapag-react ng maayos, sa isang iglap, sinunggaban ni Musashi ang kapatid ni Tokugawa sa mukha. Mahigpit at brutal ang pagkakahawak. Halos hindi maintindihan ng lahat kung ano ang nangyayari. Kitang-kita na pilit niyang inuunawa ang sitwasyon, kung nasaan siya at kung bakit siya nandoon. Pagkaraan ng ilang segundo, itinapon niya ang matanda palayo na parang wala lang, at mas nakakagulat pa, sa isang kisap mata, lumitaw siya sa likod ng mga doktor. Hindi man siya pamilyar sa mundong ito, malinaw na malinaw ang instinct niya bilang mandirigma. Malinaw ang babala niya, kung may panlilinlang, walang makakaligtas. Tumagal ng halos 2 oras ang paliwanagan. Ipinaliwanag sa kanya ang cloning, ang paglipas ng panahon, at ang modernong mundo. Ipinaliwanag din kung bakit siya ibinalik dahil sa isang bagay na hindi nagbabago kahit anong siglo pa ang lumipas, ang labanan. Nang marinig yun, kumalma si Musashi. Para sa kanya, simple lang ang dahilan. Kung ibinalik siya para lumaban, sapat na yon. Pero may isang praktikal na problema, wala siyang kasuutan. Agad namang inihain sa kanya ang tradisyonal na damit ng isang samurai. Isinuot niya ang fandoshi, maingat na itinali ang mahaba niyang buhok, at isinuot ang kumpletong kasuutan. Sa bawat galaw niya, ramdam mong bumabalik ang tunay na anyo ng alamat. Handa na siya. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, katatapos lang mag-training ni Baki Hanma. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Dati, malinaw at mabigat ang presensya na yun. Ngayon, parang humihina, o baka tuluyan ng dumating, habang ginagawa niya ang iconic handstand pose niya. Nag-iisip siya kung may mali ba sa pakiramdam niya. Pero sa dulo, naunawaan niyang nandito na talaga ang presensyang yun. May nagising na, habang yun ang iniisip ni Baki, nasa kotse naman sina Tokugawa at Musashi. Tahimik na pinagmamasdan ni Musashi ang mundo sa labas ng bintana. Para sa kanya, lahat ay bago. Pagbaba nila ng sasakyan, naglakad sila sa kalsada. Namangha siya sa sementadong daan, sa matatiyog na gusali, at sa mga ilaw na kumikislap sa gabi na parang apoy pero hindi nasusunog. Ganito na ba ang Japan? May mga pintong kusa nang bumubukas. May mga silid na umaakyat pataas ng walang hagdan, mga elevator. At may mga kahon na tumatakbo ng mas mabilis pa sa kabayo, mga kotse. Ibang-iba na ang mundo. Sa gitna ng modernong syudad na yon, naglalakad ang isang mandirigmang mula sa nakaraan. Isang halimaw na muling isinilang. Halos mabaliw si Musashi sa dami ng bagay na hindi niya maintindihan. Hindi niya alam kung saan siya dapat pumunta o ano ang dapat niyang gawin. Kaya sa huli, malinaw niyang ipinahayag na dalhin siya sa lugar na tunay na nababagay sa kanya. Napahiya si Tokugawa. Doon niya na-realize na hindi pala dapat niya inilagay ang isang alamat sa gitna ng ordinaryong tao. May lugar na mas angkop para sa kanya. At iyon ang underground arena. Pagpasok pa lang ni Musashi, nagbago ang ekspresyon niya. Ramdam niya ang bigat ng lugar. Kahit ilang beses na itong na-renovate, may mga bagay na hindi nabubura. Lumuhad siya at pumulot ng isang dakot ng alikabok mula sa sahig. Sa pagitan ng mga butil ng lupa, may maliliit na ngipin. Sa isang iglap, naintindihan niya. Ang lugar na ito ay diniligan ng dugo, pawis, at ngipin ng mga mandirigma. Isang sagradong arena ng labanan. At doon, may naramdaman siyang presensya. May paparating. Isang anino ang unti-unting lumitaw sa gitna ng arena. Isang lalaking may matandang mukha pero napakalakas ng pangangatawan. Sa kamay niya, may 2 espada. Ipinakilala siya bilang Retsu Kayo, isa sa pinakamahusay na mandirigma ng kasalukuyang panahon. Isang taong pinagsama ang tradisyonal na disiplina at modernong lakas. Ngayon isipin mo to, ang pinakamahusay na swordsman ng nakaraan, at ang isa sa pinakamahusay sa kasalukuyan. Kapag nagsalubong ang dalawang panahon, anong klaseng laban ang mangyayari? At habang papasok sa eksena si Shibukawa, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, parang hinati na siya sa gitna gamit ang espada, kahit wala namang gumalaw. At alam niya agad kung sino ang may gawa noon. Si Miyamoto Musashi. Hindi pa nagsisimula ang laban, pero ramdam na ng lahat ang atake. Habang pinupuri ni Mitsunari Tokugawa si Shibukawa bilang isa sa pinakamagaling na swordsman sa modernong panahon,
isang bihirang mamamatay tao na tunay na bihasa, kabaligtaran naman ang nararamdaman ng mandirigmang iyon. Kitang-kita sa mukha niya ang takot. Hindi pa man nagsisimula ang laban, umatras na siya. Doon niya inamin ang nakakakilabot na katotohanan. Bago pa siya tuluyang makarating sa arena, sa isip pa lang ni Musashi ay ilang beses na siyang napatay. 7 beses siyang hiniwa sa iba't ibang paraan, minsan sa gitna. Minsan tinusok sa leeg, minsan pinutol ang paa. Lahat iyon ay nangyari lamang sa imahinasyon ni Musashi. Pero para kay Shibukawa, sobrang totoo ng pakiramdam. Parang bawat hiwa ay aktwal niyang naranasan. Sa mental na laban pa lang, pakiramdam niya ubos na ang lakas niya. At ang mas masakit, kahit isang tama ay wala siyang naibalik. Doon tuluyang nanghina ang loob niya. Biglang lumapit si Musashi at hiniram ang isa sa mga espada. Kinabahan si Tokugawa habang sinusuri ng samurai ang espada, agad niyang napansin na may mali sa pagkakagawa. Humingi pa siya ng isa pa para may kumpara, nang may tig-iisa na siyang espada sa bawat kamay. Hiniling ni Tokugawa na ipakita niya ang kanyang fighting style. Sa isang iglap, iwinasiwas ni Musashi ang 2 espada gamit lang halos ang isang daliri sa hawakan. Sa lakas ng galaw, literal na nabali ang 2 espada mula sa kanilang handle. Nagkalat ang mga piraso sa sahig. Ayon sa kanya, hindi yun tunay na espada. Mukha lang matibay pero walang laman. Ayon dito yun ang paraan niya para mag-quality check. Doon tuluyang nanlamig ang pakiramdam ng lahat. Parang wala naman na ipinakilala ng samurai ang sarili niya bilang ang tunay na Miyamoto Musashi, samantala nasa loob naman ng isang kwarto si Baki Hanma kasama si Tokugawa, ikinukwento sa kanya ang nangyaring sagupaan ni Yujiro Hanma at Kaoru Hanayama. Habang nakikinig si Baki, halatang nai-excite siya. Ayon sa kwento, buong lakas na sumugod si Hanayama para mapatama ang suntok kay Yujiro. Pero sa isang iglap, inilabas lang ni Yujiro ang kamay niya mula sa bulsa at itinulak si Hanayama diretso sa mukha. Sa sobrang lakas, nabasag ang pader ng isang supermarket at tumilapon si Hanayama papasok, nawalan ng malay. Pero kahit unconscious, nakangiti pa rin ito, parang nag-enjoy pa sa nangyari. Biglang naging seryoso si Baki, may naramdaman siyang presensya mula sa kabilang kwarto. Napansin yun ni Tokugawa, bago pa makapagsalita ang matanda, may biglang presensyang lumitaw sa likuran ni Baki, agad siyang sumipa paatras, sa pakiramdam niya, naputol ang paa niya at tila nabalot ng dugo ang paligid. Pero nang tingnan niya, buo pa rin ang paa niya, isang ilusyon lang pala yun. Paglingon niya, naroon si Musashi, sa isang tingin pa lang, alam na ni Baki kung sino ang kaharap niya. Walang duda, ito ang alamat na ibinalik mula sa nakaraan. Hiniling ni Baki na lumabas sila. Sa labas, nagkatapat sina Baki at Musashi habang tahimik na nanonood si Tokugawa. Ipinakita ni Musashi na maaari siyang lumaban ng mano-mano o may armas. At para sa kanya, natural na armas ang pipiliin niya, sa sandaling iyon. Parang may nangyaring himala, biglang nagkaroon ng espada sa kamay niya. Hindi ito simpleng trick, kitang-kita ni Baki ang espada, at mas malala pa, ramdam niya ang hiwa sa ilalim ng balikat niya. Pero nanatiling kalmado si Baki, alam niyang hindi yun pisikal na sugat, agad naman niyang sinugod ang kalaban, isang malakas na sipa ang pinakawalan niya kay Musashi, pero sa isang iglap, nahawakan ni Musashi ang paa niya at binuhat siya sa ere na parang wala lang, napangiwi si Baki sa sakit. Para kay Musashi, maling galaw yun, hindi dapat basta sumusugod ng ganoon sa isang swordsman, lalo na kung buong puwersa ang atake na gagawin niya. Bilang parusa, dinagdagan pa niya ang pressure sa paa ni Baki, napasigaw siya sa sakit. Hindi pa doon natapos, hinawakan siya ni Musashi, ginaya ang parehong posisyon ng kamay na ginamit niya sa pagbali ng espada kanina, at malakas siyang inihagis, diretso siyang bumagsak sa matigas na bato. Isang kamay lang ang ginamit ni Musashi, pero sapat na yun para mawala ng malay si Baki Hanma. At doon pa lang nagsisimula ang tunay na banggaan ng nakaraan at kasalukuyan. Pagmulat ni Baki sa loob ng kwarto, ilang segundo muna siyang nakatitig lang sa kisame, ramdam niya agad ang bigat ng nangyari. Isang kamay lang ang ginamit sa kanya ng kalaban, pero halos hindi niya kinaya, doon nagsimulang umikot ang isip niya. Posible ba talaga to? Siya ba talaga ang totoong Miyamoto Musashi? Ibig bang sabihin, nagtagumpay si Mitsunari Tokugawa na ibalik sa buhay ang pinaka-legendary na swordsman sa kasaysayan? Hindi na siya mapakali, kaya agad siyang lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa labas, tumambad sa kanya si Musashi na kalmado lang, parang wala lang nangyaring pangjujambag ng tao kanina.
ipinaliwanag ni Tokugawa na nagte-training lang daw si Musashi gamit ang kawayan, at doon naalala ni Baki ang mga kwento tungkol sa totoong Musashi noon, nagpa-practice gamit ang tig-isang kawayan sa bawat kamay. Sa sobrang lakas at precision ng swing niya, nagiging pira-piraso ang mga ito, at ngayon, eksaktong ganun ang nangyayari sa harap niya. Itinaas ni Musashi ang dalawang kawayan, isang maayos at kontroladong galaw ng kamay, tapos isang bagsak na swing, wasak. Hindi lang basta nabali, talagang naging maliliit na piraso ang kawayan. Hindi to simpleng brute strength. Technique ito, control na may kasamang mastery. Napaisip si Baki kung bakit ganito kagrabe ang training niya. Siguro para maging pinakamalakas. Siguro may ultimate goal ito. Pero para kay Musashi, normal lang ang ganitong routine. Para sa kanya, araw-araw dapat nagte-training. Basic lang yun. At sa totoo lang, medyo tinamaan ang pride ni Baki doon. Pagkatapos, inabot ni Musashi ang isang kawayan sa kanya. Hindi nag-atubili si Baki. Isang solid na sipa, malinis ang form, diretsyong tumama sa buhol ng kawayan. Crack! Naputol ito, pati sa pinakamatigas na parte. Kahit si Musashi, na-impress. Hindi biro ang makaputol sa mismong buhol ng kawayan. Isang malakas na jab ang pinakawalan niya. Perfect ang timing, perfect ang distance. Ramdam niyang tatama to. Naalala niya ang training niya kay Yujiro Hanma, na kahit simpleng jab, pwedeng maging lethal kung tama ang execution. Tumama naman ang atake niya, halos mawala ng malay si Musashi sa impact. Pero agad din siyang bumawi. Sinadya niyang tanggapin ang suntok para sukatin ang lakas ni Baki. Para sa kanya, ganun dapat lumaban ang tunay na mandirigma, ramdam ang tama, inuunawa ang kalaban. Biglang nagbago ang atmosphere. Pamwesto si Musashi sa parang two-sword na stance, kahit wala siyang hawak. Pero ramdam mo ang imaginary blade sa kamay niya. Pareho silang nagplano na maunang umatake. Ang problema, mas mabilis magbasa si Musashi. Sa isang iglap, ginamitan niya si Baki ng tinatawag na sword hands. Sa pakiramdam ni Baki, para siyang hiniwa sa dalawa. Isang ilusyon na sobrang realistic, halos hindi na niya ma-distinguish kung totoo ba o hindi. Bago pa makarecover si Baki, bumagsak na naman siya. Round 2. Talo ulit. Pero sa pagkakataong to, mas lalong naengganyo si Musashi. Kung ganito kalakas ang isang modern fighter, ano pa kaya ang iba sa Japan ngayon? Pero bigla na lang tumalikod si Musashi at nagdesisyong umalis. Doon na kinabahan si Tokugawa. Hindi pwedeng basta gumala ang isang tulad niya. Isa siyang walking catastrophe. Gusto lang naman ni Musashi makita ang bagong mundo. Curious lang siya. Problema nga lang, hindi siya ordinaryong turista. At doon nagsimula ang tinatawag nating unofficial Musashi tourist arc. Oo, literal na namasyal siya. Lumabas siyang nakapaa, naglakad-lakad sa syudad na parang bagong Soltes sa future. Siyempre, hindi yun magtatagal. Pinansin siya ng mga pulis dahil kakaiba ang itsura at kilos niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Miyamoto Musashi. Natural, inakala nilang baliw siya, tinangka siyang arestuhin, pero bago pa nila tuluyang makontrol ang sitwasyon. Bigla na lang silang nakatulog. Ganun lang ka-simple. Isang sinaunang halimaw ng espada, free roaming sa modern Japan. Samantala, habang nagpapagaling si Baki, napaisip siya sa mga nakalaban na niya. Una, mga halimaw na parang hindi tao. Sunod, si Pickle na literal na caveman. Tapos ngayon, isang samurai mula sa kasaysayan. Parang checklist na ng most dangerous beings in existence ang buhay niya. Ang tanong, ano pa ang susunod? Habang siya ay nagmumuni-muni, sa labas naman, nagkakagulo ang buong lungsod dahil kay Miyamoto Musashi. Para siyang naka 5 stars wanted level sa Japan. Lahat napapansin siya. At syempre, kapag may ganitong klaseng gulo, automatic may maa-attract na malalakas na mandirigma. Pagbalik ni Musashi sa mansion ni Mitsunari Tokugawa, agad siyang hinarap ni Doppo Orochi. Wala siyang alam tungkol sa clone project, kaya laking gulat niya nang makita ang isang tunay na samurai na parang galing sa Sengoku era. At bilang isang karate master, natural lang, gusto niyang subukan. Sa dojo nagsimula ang laban. Nagpakitang gilas si Doppo, full confidence sa karate niya. Pero para kay Musashi, parang nanunood lang siya ng exhibition match. Bago pa tuluyang makalapit si Doppo, nahawakan na ni Musashi ang ulo niya. Ganun lang kabilis. Humingi si Musashi ng totoong espada, isang sand atang kayang mag-handle ng lakas niya.
Nang tuluyang magharap sila, naniniwala si Dapo na sapat na ang karate laban sa espada. Isang maling galaw lang, bumagsak siya. Pinili ni Musashi na huwag siyang hiwain. Respeto na rin sa pagiging mandirigma. Pero kahit natalo, nagawa ni Dapo na magasgasan si Musashi. Maliit na sugat, oo. Pero ang pride niya, mas malalim ang tinama. Samantala, bumalik sa Japan si Retsu Kayo matapos manalo sa boxing championship. Tapos na ang boxing journey niya. Ang goal na lang niya ngayon, harapin ang pinakamalakas sa kasaysayan, si Musashi. Humingi siya ng laban kay Tokugawa, at malinaw ang kondisyon, pwedeng gumamit ng armas. Chinese Kenpo Master laban sa Japanese Samurai. Parang digmaan ng sinaunang panahon. Sa simula, minata ni Musashi ang prosthetic leg ni Retsu. Pero kahit mabali pa yun, may dalawang braso at isang paa pa si Retsu. At sa armas, doon siya may edge. Tinanggap ni Musashi ang hamon. Nag-alala si Tokugawa. Kahit si Yujiro Hanma, naniniwalang baka kailangan pa ng machine gun para matalo si Musashi. Hindi lang siya bihasa sa espada, master din siya sa iba't ibang sandata. Ano man ang mangyari, siguradong trahedya ang kahahantungan. Bago ang laban, nag-training si Retsu sa isang matandang master para perpektuhin ang defensive technique na kayang samalo ng weapon. At nagawa niya yun sa loob lang ng isang araw. Grabe ang dedication. Sinubukan pa siyang pigilan ni Yujiro, pero huli na. Desidido na si Retsu. Binisita siya ni Baki bago ang laban at napansin ang mabigat niyang suot. Puno iyon ng nakatagong armas. Pero sa huli, gusto ni Retsu ng patas na laban. Gusto niyang harapin si Musashi sa tunay niyang estilo bilang mandirigma. Sa arena, nagsimula siya sa long-range weapons, kutsilyo, projectiles. Pero isa-isa lang yung hinati ni Musashi gamit ang katana. Parang nagpuputol lang ng papel. Ginamit ni Retsu ang jacket niya bilang sling para maghagis ng bato at debris, sinusubukang bulagin ang kalaban. Tinamaan si Musashi, napuno ng buhangin at dumi ang mata at balat niya. Pero parang wala lang. Nang lumipat si Retsu sa chain weapons, pinanood lang siya ni Musashi. Inayos pa nito ang stance niya, parang coach na nagko-correct ng form. Sa isang galaw, winasak niya ang mga sandata. Pagkatapos, inabot pa niya ang katana kay Retsu para bunutin. Imbes na gamitin yon bilang espada, ginamit ni Retsu bilang martilyo at ibinagsak si Musashi. Ayaw niyang manalo gamit ang armas laban sa walang armas. Pero doon siya nagkamali. Para kay Musashi, ang sobrang dangal sa gitna ng digmaan ang dahilan ng pagkatalo ng maraming mandirigma. Nang magsimula ang close combat exchange, sinubukan ni Retsu gamitin ang speed at technique advantage niya. Pero naalala niya ang napakalaking raw strength ni Musashi. Nang buhatin siya nito tulad ng ginawa kay Baki, doon niya na-realize, hindi sapat ang skill lang. Kailangan ng tunay na sandata laban sa tunay na mamamatay tao. Humanda si Retsu. Ginamit niya ang parehong stance na minsang ginamit ni Baki, isang direktang posture para sa finishing blow. Kailangan niya yun, lalo't kalahati ng katawan niya halos wasak na. Handa siyang ialay ang buhay niya. Alam yon ni Musashi. Nang dumating ang hiwa, gumana ang Shaori technique ni Retsu. Na-diffuse niya ang impact ng kaunti, sapat para makabawi. At nang tila talo na ang laban, ginamit niya ang surprise kick na natutunan niya mula kay Baki. Isang teknik bilang paggalang sa mandirigmang nagmulat sa kanya sa realidad ng lakas. Akala ng lahat, yun na ang turning point. Pero tumayo si Musashi. Buong laban pala, hindi pa siya seryoso. Ginamitan niya si Retsu ng tali. Pinutol niya ang benda at pati ang tali ng buhok nito, isang matinding insulto sa dangal ng isang mandirigma. At doon nagbago ang aura niya. Mula ngayon, hindi na raw siya magpipigil. Sinubukan muli ni Retsu ang Shaori. Pero sa pagkakataong ito, wala na itong epekto. Isang iglap, isang malinis na hiwa, at doon nagtapos ang laban sa paraang nagpatahimik sa buong arena. Kahit hati na ang katawan at halos hindi na makatayo, hindi pa rin tinanggap ni Retsu Kayo ang kamatayan. Duguan, nanginginig, pero lumalaban pa rin. Hawak pa niya ang sariling laman, pilit tinutulak ang katawan na gumalaw. Habang unti-unting nanghihina, bumalik sa isip niya ang buong landas niya bilang mandirigma. Lahat ng training, lahat ng paniniwala. Nangako siya sa sarili na hindi siya matatakot sa armas. Lalaban siya hanggang maramdaman niya ang buong sakit ng laban. Pero sa pagkakataong ito, walang milagro. Walang comeback.
Tahimik siyang bumagsak, at sa unang pagkakataon sa arena na yun, walang sumigaw ng tagumpay. Walang celebration. Isang marangal na mandirigma ang nagpaalam, at ramdam yun ng lahat. Kinabukasan, kinausap ni Mitsunari Tokugawa si Miyamoto Musashi at tinanong kung ano ang tingin niya kay Retsu. Para kay Musashi, may naalala siya ditong isang batang mandirigmang na nakalaban niya noon sa Sekigahara. Isang lalaking kayang humarap sa marami, pero ang tunay na instinct nito ay nagising lang nang maramdaman nito ang takot sa kamatayan. Magkaiba man ang panahon at estilo, pareho raw ang impact na iniwan nito sa kanya. Nang mabanggit ang pangalan ni Sasaki Kojira, parang wala lang yun kay Musashi. Isa lang daw yung kalaban na napatay niya noon. Pero si Retsu, kung nabuhay raw ito sa panahon niya, magiging alamat din. Samantala, kinausap ni Baki si Moob Izo tungkol kay Musashi. Hindi malinaw kay Baki kung gusto ba niyang protektahan si Musashi, labanan siya, o tuluyan ang patayin kung kinakailangan. Ayon kay Moob, sa bare hands, matatalo siya. Pero sa armas, kaya niyang patayin kahit sino, kahit si Yujiro Hanma. At para patunayan yon, ipinakita niya kung paano halos mapatay si Baki gamit lang ang kutsilyo at improvised explosives. Simple pero brutal. Ayon dito kung gusto niya talunin si Musashi, kailangang aralin ang paggamit ng armas dahil hindi sapat ang lakas lang. Habang nangyayari ang lahat, naaresto si Musashi dahil sa mga testigo ng naging laban nila ni Retsu. Pero dahil sa koneksyon ni Tokugawa, napagkasundoan na lang na harapin niya ang isang kendo champion para ma-settle ang issue. Akala ng mga opisyal kontrolado nila ang sitwasyon. Nagkamali sila. Biglang dumating si Goki Shibukawa at sinubukang kontrolin si Musashi gamit ang Eki. Sa una, parang gumana. Pero hinayaan lang yun ni Musashi bilang respeto sa matandang master. Nang subukan muli ni Shibukawa, isang galaw lang ni Musashi ang nagpatigil sa kanya. Doon niya na-realize wala siyang laban sa ganitong klaseng halimaw. Sa kabilang banda, kinausap ni Moob si Yujiro tungkol kay Musashi. Wala sanang interes si Yujiro. Hanggang sabihin ni Moob na siya lang ang kayang protektahan nito laban sa samurai. At doon siya nainis. Hindi niya kailangan ng proteksyon. Nang magharap sina Yujiro at Musashi, ramdam agad ang presensya ng dalawa. Parang nagbanggaan ang dalawang natural disaster. Para kay Musashi, si Yujiro ay parang bundok ng kayamanan, isang kakaibang nilalang na hindi niya pa naranasan makalaban. Sinubukan ni Musashi ang imaginary cut niya kay Yujiro. At agad niyang naintindihan. Iba ito, kaya nagsimula ang sagupaan. Sinugod ni Yujiro ang kalaban, hinawakan ang espada, at diretsyong tinamaan ang mukha ni Musashi. Mukhang tapos na sana, pero hindi kailanman binitawan ni Musashi ang kontrol sa espada. Kahit hawak yun ni Yujiro, nagawa pa rin niyang iangat siya gamit ang leverage, pantay ang laban. Pero si Yujiro, gaya ng lagi, lumalaban gamit lang ang sariling katawan. Walang armas. Kahit ano pang kaharap, kaya niyang gawing sandata ang sarili niya, kasama na ang brutal na low blow na agad nagpakunot ng noo ni Musashi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Musashi ang totoong sakit. Naalala niya ang huling mga araw niya noon, kung saan wala siyang mahanap na kalaban na karapat-dapat sa two-sword style niya. Pero si Yujiro, iba. Sa wakas, may nilalang na kayang tumapat sa kanya. Bago pa tuluyang mag-escalate ang laban, sumingit si Moob. Sa galit ni Yujiro, muntik na niyang patayin ang matanda, pero napigilan siya at natigil ang labanan. Sa huli, nauwi sa inuman ang eksena. Doon ipinilit ni Moob ang paniniwala niyang siya lang ang kayang tumapat kay Musashi pagdating sa weapon. Para kay Tokugawa, kabaliwan yun. Pero pinatunayan ni Moob ang punto niya sa simpleng paraan, pinatay niya ang ipis na halos katabi lang ni Tokugawa nang hindi ito namamalayan. Isang maliit na demonstration ng masteri nito sa paggamit ng weapon. Para sa kanya, siya ang pinakaangkop na kalaban ng samurai. Kalaunan, nakipagkita siya sa alagad niyang si Gaya. Isang maingay at unpredictable na mandirigma. Perfect sparring partner. Nagsimula si Gaya gamit ang sulfuric acid sa bibig at nakatagong kutsilyo. Dirty tactics agad. Pero gamit lang ang tela at sinturon, napabagsak siya ni Moob nang walang kahirap-hirap. Habang yun, may isa pang gustong sumalang si Jack Hanma, na ngayon ay halos 243 centimeters na ang taas. Isang literal na higanti. Dahil sabay-sabay nilang gustong harapin si Musashi, napagdesisyonan na pag-agawa ng karapatan sa isang duel sa parke.
Sa ganitong laban, hindi raw lakas ang panalo, kundi talino. Pero sa mundo ng Baki, lahat handang sumugal. Nagharap sina Jack at Moob, lakas at laki ang puhunan ni Jack, si Moob naman, puro nakatagong armas at strategy. Sa simula, parang hindi tinatablan si Jack. Pero bawat galaw niya may counter. Unti-unti siyang pinapahina. Bilang huling desperadong hakbang, sinubukan niyang kagatin si Moob. Problema, may suot itong hidden armor. Basag ang ngipin. Nang magwala si Jack, halos matalo na si Moob. Pero naamoy ni Jack ang mga sandata, karamihan explosive. Alam ni Moob, kung puro brute force lang ang dala ni Jack laban kay Musashi, siguradong mamamatay siya. Kaya inilabas niya ang buong arsenal. At pinatulog si Jack. Hindi niya ito pinatay. Kahit kaya niya. Para sa kanya, ang tunay na panalo ay ang may kapangyarihang pumili kung papatayin o patatawarin ang kalaban. Kasabay nito, may isang mangingisda ang nakakita ng kakaiba sa ilog, parang dinosaur na nakikipaglaban. Walang iba kundi si Pickle. Kumalat ang balita sa buong bansa. At syempre, nakaagaw yun ng interes ni Musashi. Ayaw sana magbigay ng detalye ni Tokugawa, pero sa harap ng banta ng samurai, napilitan din siya. Ngayon, may bagong target si Musashi. Isang caveman na mas matanda pa sa kasaysayan. Kailangang kumilos agad ni Moob bago pa may masaktan. Dito muna magtatapos ang kwento ng labanan ng mga pinakamalakas na halimaw. Please like and subscribe para sa iba pang kapana-panabik na Tagalog recap.